Hello, magandang araw po ulit sa inyo sa mga nagte-trading dito sa Amerika, US, o sa Canada, or sa Pilipinas. Hello mga kabayan, kamusta na ulit? Kumikita na po ba ulit tayo o nalulugi po tayo? Actually, yesterday, it's a very bad day to me kasi bagsak ang stock kahapon. But hindi tayo nawawalan ng pag-asa, ganyan talaga ang pagti-trading. Hindi natin hawak ang takbo ng market. So, it is what it is. Well, anyway, this morning, I'm happy to share to you again na meron tayong hawak na isang stock na I bought it last June 4, which is nga yung Robinhood. Ito po yung Robinhood, ticker H00D. So, as usual, as I said before that I'm doing day trading, swing trading in option stock trading. So, binili ko siya nung time na ang cost niya po ay, average cost niya po is $4.25. Binili ko po siya sa price na $87 na oh, yeah, $87 na alam ko ay magbo-bullish siya. So, nung that time na $87 siya, ang ask price niya po is $4.25. So, dahil umangat na po siya sa 87, ngayon ay 89.82 na po siya or 89.77, naglalaro po doon. Ngayon, meron na po siyang 5.63 sa current price niya po. So, nung binili ko po siya nung June 4, meron po akong expiration date na June 18. So, pwede ko po siyang, pwede ko pa siyang hawakan hanggang June 18 or i-main sa aking uh, i-main sa aking contract. So right now, yeah, I have 32.94% profit na po, which is the $140. Mm. So, yan, tignan po natin sa one day time frame niya po. Yan, alam po natin na kapag may resistance ay maaaring ba or lumagpas po sa resistance na po yan, yan yung uuntugan niya. So ito po yung resistance, ito po yung support, ito po yung resistance. So kanina nagsimula siya ng, anong oras po ito? Nagsimula siya kanina na, dito po siya nagsimula sa lugar pong ito. So may inutugan siyang support dito at support po sa dito natin. So yun lang ha, yung support na dito. Ito. Ito rin ha, sa parting ito.
hintayin natin dito yan na tatama dito sa resistance pong ito. At yan pa isa. So, ito sa one day frame, time frame po yan. Kamusta naman po ang pagtitrade nyo? I-share nyo rin po sa akin para magkaroon tayo ng karagdagang alam po sa inyo. Makikita nyo po yan na ang aking yan po yung aking individual stock ko po. O yung individual, yung ako po yung ang sa aking Robinhood. So, marami po yan. So, ngayon, pula ho siya. So, means na nalulugi po tayo. Pero, yan hanggat nandiyan naman po yan at hindi natin binibenta, hindi po tayo lugi. Ito, tignan po natin yung Robinhood dito sa isang monitor ko. Ito yung monitor ko sa TradingView. So, punta tayo sa Robinhood, ticker CHOOD. Siya, hindi natin dito. Ito pa. Yeah. So, ito yung 15 minutes time frame. At kunin din natin dito ang Robinhood sa 1 hour time frame. So 1 hour time frame. Saan nagsimula ang June 11? Ito, dito nagsimula ang June 11. Dito. So, talagang bumagsak po siya. Ito po yung June 11, nag-start siya ng 9:30. So, katulad nga ng dati, sabi po natin, or dahil sa nagkaroon tayo ng idea sa ibang mga nagtitrading na above BWAP, bullish po siya. And then, if below BWAP, bearish po siya. So, sa 15 minutes time frame so every 15 minutes po yan, nagbabago po siya. So, after 15 minutes, nag-bearish po siya. Nag-bullish po siya. And then, after 15 minutes po, nag-bearish po siya. And then, after 15 minutes po siya, nag-bullish na naman po siya. Dahil, umangat na po siya dito. Yan, sa dilaw pong yan, yun yung BWAP. At nagkaroon ng breakthrough after 15 minutes po ulit. Yan na po siya. And then, gayon din po sa 1 hour time frame. Yung 1 hour time frame, ganun din po. So, kung magsisimula tayo sa 9:30 niya po. Saan yung 9:30? Ito. Wait po. Yan. So, isa din po yun, yung above. Pag nag-above EMA 9 po siya, ito po yung EM9 at ito naman po yung EMA21. Above po siya. So, after 1 hour, ito yung naging pinalabasan po ng kanyang candle pattern, no? So, hintayin natin. Ito, ilang minutes po ito. So, sa 1 hour, meron pa po siyang 32 minutes bago magbago. At ito naman pong kabila ay meron pa po siyang 2 minutes and 35 seconds bago siya magbago. Guys, disclaimer lamang po, no? Ito rin nga nasabi ko sa inyo. Talagang
although na matagal na po ako nagte-trading, nagiging familiar po lang po ako sa candle pattern at sa time frame kung kailan naangat at kung kailan bababa or kung kailan siya magbubulis o magbe-bearish. Pero yan sa nalalaman ko lamang po, hindi po ako financial advisor or guru sa pagdating sa trading. Mas marami pong magagaling sa akin. Na-enjoy lamang po akong i-share sa inyo kasi ah ito yung kukuhanan ko po ng aking income. So, dahil sa ngayon wala ko tayong trabaho at wala tayong pinagkakabalan. So, trinay ko po itong i-share o gawing content sa YouTube. Kaya kung meron po kayong napupulit sa aking idea, paki-share lamang po. At kung hindi naman po, okay lamang po. I'm happy to learn from you o accept your opinion sa aking paggagawa nitong content nito. Kaya like and share naman po or subscribe po kayo sa aking channel para magkaroon ng karagdagan sa aking subscriber po. 93 subscriber pa lamang po ko. So, tulong-tulong na lang po. Well, anyway, maraming salamat. Hopefully, hindi po boring yung aking paggagawa ng content na ito. So, tingnan natin kung magkano na yung ating kinikita sa Robinhood. Okay. Oh, wait. Yeah. Sorry. Sorry, nawala. So, tingnan natin kung magkano na yung kinikita natin. So, right now, ayan, katulad do kanina nasa 100 plus na ho yan. Ngayon, yan, bumaba yan, umangat po ulit. Naging 25%. Nasa sa akin na lang din naman po kung gusto ko na siyang ibenta o hindi. But I'm still have a lot of time. Katulad ng sabi ko sa inyo, ang expiration niya pa po ay sa June 18. So, I'm just praying, hopefully, na yung bullish pa po siya. Actually, ang ano naman po ang pag-o-option, either na bumili kayo ng tinatawag na call or marami po yan or sell. Yung sell naman po ay sa pababa na kumikita rin kayo. Dahil alam niyo pong bababa ang market at kung call naman po, alam niyo kung tataas ang market. Kung sa tingin nyo ay tataas at kung sa tingin nyo ay bababa. Kung sa tingin nyo ay tataas, pwede ko kayong bumili doon at aangat po ang market. Pero kung naging likewise naman ang mangyayari, dahil bumili kayo ng call at pababa ng yun po, syempre nalulugi po kayo. At kung bumaba naman at kung bumili naman po kayo ng alam nyo ay bababa ang market, umayon sa inyong gusto, yung kumikita po kayo. Pero kung baliktad naman po ang takbo ng market at pataas naman po siya at ang binili nyo is sell, yun. Obviously, nalulugi po tayo. So, laging ganun, no? Yung aking sa pagkakaintindi ko about option trading. Well, sa tingin ko naman po sa aking na-experience, kumikita po ako. Dito ko po kinukuha yung aking ito po yung nagiging source of income po para mabayaran ko rin yung bills ko. Alam niyo naman dito sa Amerika, lahat ng bagay dito
kailangan natin yun na sa pero hindi ho lahat ng bagay ho dito sa Amerika na pinupulot ho at madali hong kitain. Kailangan din mo talagang pagpaguran. Kaya tulong-tulungan na lang po. So right now, we have 27.76%. Which is ang amount niya is $118 na po. Pwede na natin itong ibenta or pwede natin hindi mo na ibenta. So, tignan natin po ulit sa 1-day time frame. Ito, magtataka po kayo bakit meron mo ditong red na 33.92. Ito naman po meron kasi akong tinatawag na long term sa aking ibang stock ko sa Robinhood. Meron po akong long term, meron po akong option. So, yung pinapaliwanag ko po, yung sinasabi ko po ay sa option po yun. Tsaka, yun, dito rin po. Kung titignan ko rin po dito, palakin po natin ito. Palakin po natin. Yan. Di po ba napansin natin nung nagsimula siya sa araw na ito, June 11, palakin ko po natin. Ito po yung EMA 21, yung blue. At ito po yung EMA 9. So, above po siya doon. So, nung nag-start po siya, hopefully, mag-bullish po siya. So, hindi natin alam kung tomorrow what will happen kung dito po ba siya sa pattern ito or dito po siya sa ibaba. So, yun po. Ganun po aking pagtitrading. Hindi po ko talaga expert. Pero nakakasabay din naman po tayo sa takbo ng market at kumikita naman po tayo. Tulad po ngayon, yung lahat ng in-invest ko po, yan. So, green na po siya. Means na ito po yung mga yan ay more on kumita po siya. So, ganun lang po. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kahit papaano po ay meron ako na itulong kahit konti. Kasi gusto ko lamang din i-share sa inyo dahil kumikita po ako. Kahit sa simpleng paraan ng aking pagtitrading ay may share ko rin sa inyo. Okay, hanggang sa muli po. Salamat po sa inyong pakikinig. Paki-like and share na lamang po. Please subscribe on my channel. Thank you guys. Thank you very much.